Continuous. It is continuous. Tuloy-tuloy po. Nagpapalain ako ng Diyos, para may magpapala sa iba. Kadakilain ako ng Diyos, para maging dakila ako sa mata ng iba, at ang aking Diyos ay dakila sa kanila. There will be no end to the blessing. So tayo po, minsan, nakakatuwa. Pag dinlas tayo ng Panginoon, bigit. Sabi ng Proverbs 3, may mga taong nagpapala, may mga taong bukas ang palad, pero hindi nauubusan. May mga taong di kumapalad, pag binukas, wala na. Okay. So, God was telling Abraham, I will bless you so that you can become a blessing. Although sinabi mo kay Abraham, lahat ng magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. Lahat ng susumpa sa iyo ay susumpain ko. Sa sinulit na naman, hindi shall all the families of the earth be blessed. So parang, siningin lang po, it wasn't also inserted. I will protect you. But then, again, the main calling will be, you shall be a blessing. On the earth, not only to friends, not only to relatives, not only to loved ones, all the earth shall be blessed by you. Wherever you go, you can be a blessing. Kaya ako lang paganda ng panalangin, Lord, help me to bloom where I am planted. Panginoon, bigyan mo ako mamulaklak, mamunga, kung saan mo ako itatanim. Kapatid, ano yung sitwasyong kinakataniman mo ngayon? Pagkakautang ba? Pagkakasakit ba? Tampuan ba? Ano ba yung sitwasyon na kinakataniman natin ngayon? It is not on the ground, it is always at the seed. If you are good, you will naturally bear fruit. If a person is good, he will naturally bear fruit. Natural po yan. Pag malusog ang buto, ilaglag na lang po yan, sigurado mamumunga. Sigurado tutubo. Sigurado makikinabangan ang iba. So, if such was the case, it is conclusive then that God will continuously bless us as we keep on becoming a blessing to other people. Ang pagpapala ko ay hindi mauubos habang ako ay dinadaluyan ito pupunta sa aking kapwa. So the secret of being blessed is always becoming a blessing. Always seek an opportunity to bless other people. Diba? Kumbaga, lagi tayo parang, diba sabi natin pag Pasko, Merry Christmas, regalo ko. Diba yun yung attitude natin, Merry Christmas, regalo ko. Happy Valentine's, ang bibigay, parang gano'n eh. Para pag binigyan daw natin yung cycle, hindi tayo lalo maubusan. Because God will always bless us, so long as we can begin channels of blessing to other people. We not only have a blessed life, but a life of blessing. Hindi po tayo, pag nakakay tayo, ang usapan ko sa paligid, hindi yung, alam mo yan, wala na born again yan. Pinagpaalaya, alam mo, bago yan na born again, ang gilat-gilat yan, kasi bago siya namatay, ito na yung mga pundal niya. Parang yun yung direction ng kwentuhan. Pag yung life of blessing, ba? Alam mo yan, wala na born again yan, hindi kasi yung tahanan niya sa mga ganito, sa mga ganyan, sa mga nangangailangan. Hindi yan sa mga kapatiran, sa lahat, maging matayin lang po tayo kung tayo kalulog. Kung tayo nagpapa-sensor, nagpapa-auto, nagpapa-loko, pero bukas pala tayo sa lahat na natin. Huwag naman po yung pagkain na natin, ibigay natin. Meron tayong, kaya sa pera natin, meron tayong pag-utapok, meron tayong isang pag-fets, may malali na yan. Tapos meron po tayong pangkain natin, may pambayang ng bills, may pang-ipon. Sa pag-ipon na yun, meron pa kumuskanan, meron tayong pang-tulong. Sa pagkaan, saan yung pera niya pang-tulong? Ito po hindi bibigay, tutuloy ka lang ito. Pag tinatasan mo yung pera ng pang-tulong, hindi ka nahihingi ng tulong. Kapag ikaw na lagi yung tulong. Pagtago mo nga ng tago ng pera, kasi baka mangailangan ka, tama-tama, mangailangan ka na. Kaya ikaw na lang hihingi, ikaw na lang bibigyan namin. Kahit na siguro, 10 piso po, isang payday, hindi mabigat sa akin. Gusto na yung payday. Ang ginagawa ng trabaho, malagawa mo yung payday. 10 pesos po lang kahagaan. Ito pantulong mo sa kapata. Kung pinangyayari sa atin na 1,000 ka ba? Wala, 1 puso mo. Aba na yung pinagaya. Matapang ka pa, di ba? Wala, hindi mo 1 puso. Wala, so maganda yun lang. Di ba?
But in time, yung 10 na yun every payday, 20 pesos sa bar, sa libo rin na, ito mo ba na account sa 2011? Libo na yan. So, makadas na tatas. Isipin mo kung may nangailangan sa atin na 1,000, tapos meron sa kong page tayo lahat, siguro mo may malalapitan yung mga kapatilan, especially in other people. In Matthew 5, so in the lives of Jesus, we're not only the ones rejoicing, but also those who are able to receive a share of our goods. So I was saying, people are talking about the good Lord and not the good person only. The God behind the change of this person's attitude. In the language of Jesus, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Blessed is the poor, for they shall inherit the earth. Blessed are the meek, they shall inherit the earth. The poor in spirit, they shall be satisfied. Hunger and thirst for righteousness, they shall find. But the point is, blessed is this person because he has this attitude. Mapalad ang tao ito, okay, you look at the line, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are the meek, they shall inherit the earth. So, mapalad ang tao ito dahil sa ugali niya. Okay? Mapalad ang tao ito dahil sa ugali niya. Ang Diyos ay napagpala sa ugali ng tao ito, kaya ibibigay niya yung kampanan niya ng pala para sa kanyang pag-ugali. To some we call the person is blessed. Mapalad ako, ang mababang loob ako, kaya ako pinalito ng Diyos. Napagpala ang Diyos sa akin. Dahil mababang loob ako, sabi ng Diyos, ibibigay sa akin ang daigdig. Kaya ako pinagpala. So, blessed is this man because God is blessed in his life and God blesses him with the promises in answer to all his characters. So, he was blessed in the life of the one. That is why he blessed the man with. Napagpala ang Diyos sa aking kababaang loob, kaya pinagpala naman niya ako ng pag-aari ng buhay. I have to propose this. The man who is meek blesses God, so he blesses him with the earth. So now he is called blessed, and so on and so forth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Pag ako po ay naghahanap lagi ng kaparaanan, anamon, ang magawa ng mabuti sa kapwa, natutuwa ang sa akin. From heaven, he looks down and saw me. Nakikita niya ako na, para ako makatulong sa kapwa. Wala ta akong pera, kapag-play ko na sila isa-isa. Sana magkatubero sila mabigat. Mabigat. Para maging malapit sila sa Panginoon. Panginoon, Sister Perla, bigyan mo na mabigat na problema. Hindi siya makanikit. Para maging kawangis mo siya. So parang gano'n eh. Pag nakita ng Diyos na ako ay naghahanap ng paraan para makatulong sa kapwa, mapapagpala siya sa akin, natutuwa siya. At pag natuwa siya sa akin, there's the righteousness, there's the hand of righteousness for this to be satisfied. Then, bibigyan niya ako ng daan para magkaroon ng paraan na makatulong at makita ng tao tutulungan. Pag nangyari yun, ang buhay ko, ako tatawagin yung pinagpala. At the end of the life, in the end of this life, when you see me, then you will call me blessed. Panginoon, ang pangalan ko ay hindi lang kahit sumpa. So wala akong maasahan talaga sa lupa. Sobrang pangit ang pangalan ko. Tapos din ko pa yung mundo, wala akong maasahan dito. My only hope is you. And it's in you. So Lord God, to give me blessing. Blessing in you. For that in my blessing, you will be honored. The same God is consistent in the promise given by God to Abraham in Genesis 12:2-3. Genesis 12:2-3. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Sanago ako. Pagpapalain kita, gagawin kong nakila ang iyong pangalan. Pero hindi mo na natapos sa sabi ng ibibigay ko sa iyo ito at ikaw ang magiging pagpapala. So, if we're going to replace that, pagpapalain kita, itatangan kita upang maging mas dakila at pagpapala sa iba.
it will be eternal blessing.